Good morning Mindanao, Philippines. Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Amang Diyos na hanggang ngayon nandito pa rin tayo nakaabot sa loob ng bahay dalanginan upang sumamba sa Kanya. Kaibigan, mga kapatid, ito po bang tinuturo nila sa mga pari na may purgatorio? Totoo po kaya iyon? Mayroon po bang mababasa sa Biblia noong ipagamit pa ang banal na aklat? At totoo po ba na may rosaryo? Totoo po ba na yung mga pag-Santa Cruz ay nakasulat sa banal na aklat? Ito po bang mga pista nila may nakasulat ba po sa Biblia? Wala po. Yung tinuturo ng mga pari na rosaryo, kalokohan po yan. Ang rosaryo, isa po yung Spanish. May mga tao na hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng rosaryo. Kung magbabasa tayo sa encyclopedia, sa history, ang rosa is rose. Sa English, flower. Sa Tagalog, bulaklak. Ang Rio ay tinatawag sa alam ko na nagbabasa kayo ng mga Webster Dictionary. Ang ibig sabihin ng Rio ay creek, valley, creek, river. Sa Tagalog ay ilog, sapa. Ang ibig sabihin, bulaklak sa ilog o sapa. Pero ano ang tinuturo ng mga pare? Magrosaryo kayo sa tanghali, umaga, tanghali at gabi. Ilang rosaryo yon? Marami, no? Oh. Alas 6 sa buntag, alas 6 sa hapon. Oh. Yun ang inuutos ng mga pare. Rosa, Rio, magrosaryo kayo. Puro kasinungalingan ang lahat ng mga iyan. Wala po tayong mababasa sa Bible nung ipagamit pa ang Biblia. Ito namang purgatorio, paliwanag ko po sa inyo, ipabalik-balik kasi ito Wala pong nakasulat sa banal na aklat na mayroong purgatorio. Mayroon po akong nabasa nung una na isang nagbabantay ng mga tupa, mga kambing at mga baka na ang pangalan ay Toryo.
itong si Toryo ay nagkakasakit, lumalaki ang kanyang tiyan dahil sa napakaraming bulati sa kanyang tiyan. Iyon si Toryo. Pero wala kang talagang makita na purgatorio. Ang tinuro ng mga pari ay kapag mapatay na daw ang tao dito sa lupa, dito sa ating mundo, ay magpunta pa raw ang kanyang kaluluwa doon sa purgatorio bago umakyat doon sa langit. Kasinungalingan? Wala po sa Biblia. Puro mga kasinungalingan yung mga ginagawa, tinuturo ng mga pari. Tungkol naman sa itong mga ribulto, yung mga imahe, galit na galit ang ating amang Diyos sa mga taong nagsisamba, lalo na sa mga pista. Ngayong Mayo, napakaraming pista. May ano pa sila, may tinatawag pa silang Tres de Mayo. Pista ng Tres de Mayo. Every year yun, ginagawa nila ang pista ng Tres de Mayo. Tres de Mayo. Galit na galit ang ating amang Diyos sa mga taong iyan. Wala tayong mababasa sa Biblia. Kundi mayroon tayong mababasa sa Biblia. Ano ang sabi ng ating amang Diyos? Huwag kayong magsisamba sa mga inuukit tulad ng mga ribulto. Kahit ginto pa iyan, bato pa iyan. Huwag kayong sumamba kung inilagay niyo doon sa ibabaw ng bukid, kung doon man inilagay niyo sa ilalim ng lupa. Huwag kayong magsisamba at huwag kayong yumuko sa kanila. At huwag ninyong dadalhin doon sa inyong mga tahanan. Napakaliwanag sa utos ng ating amang Diyos. Huwag kayong yumuko sa mga iniukit mula sa ginto, mula sa bato, kahoy na inuukit. Sapagkat ang sabi ng ating amang Diyos, sila ay may mga mata, ngunit hindi makakakita. Sila may mga tainga, ngunit hindi makaririnig. Sila may mga paa, ngunit hindi makalalakad. Sila may mga kamay, ngunit hindi sila makakatulong sa inyo. Totoo naman po eh. Lalo na kapag dinala mo doon sa inyong mga bahay tahanan, may mga artal, may mga ano pa, doon ninyo inilagay sa mga artal ninyo. Ang lahat ng iyan, ng mga taong iyan, napakarami na ba? Napakarami nila eh. Ang lahat ng mga taong yan, kapag hindi sila magbago, sila po ay susunugin sa araw ng paghuhukom. Kasi maliliit lang talaga, kakaunti lang ang maliligtas. Marami ang huhukuman tulad sa karami
ng mga buhangin sa dagat. Hindi biro ito. Marami ang mga taong huhukuman tulad ng mga buhangin sa dagat, sa baybayin ng dagat. Pero iilan lang ang maliligtas. Kaibigan, kapatid, kung hindi ka magbago, kung ikaw ay hindi uh, lumabas, kasi ito kasi ang mga katuwiran ng iba. Dito ako sa bahay na ito ang reliyon namin. Mula pa sa aming kaninunuan, siyempre, dito ako susunod. Ngayon, ang tanong ko ito, susunugin yung bahay mo. Nasabi mo, diyan ka susunod dahil mula pa sa inyong kaninunuan. Ang tanong ko ito, hindi ka ba lumabas sa bahay na iyan kapag sinusunog na? Tiyak na susunugin. Ano ang dapat gawin sa isang tao na yung bahay niya, yung relihiyon niya ay susunugin? Ano ang dapat niyang gawin? Siya ay lumabas, humanap ng kanyang kaligtasan. Yun ang tama. Lumabas ka dyan, susunugin ka para maghanap kayo ng iyong kaligtasan. Ngayon, mayroon pa isang religion na marami ang mga ginagawang kasinungalingan, kasalanan. Napakarami ng mga reliyon na ito. Itong Iglesia ni Manalo, itong Iglesia ni Cristo. Ito totoo ito. May isang diakono sa Iglesia ni Cristo kasi may lingap sila sa mamamayan. Ang sabi ng ministro, doon kayo bibili nagtang isang sako ng bigas sa tindahan na yan. Ngayon, ang sabi ng diakono, mahal kasi ang isang sakong bigas doon sa tindahan na yan. Yung tinuturo ng ministro, humanap siya ng ibang tindahan. Hindi pinapayagan na doon bumili sa ibang tindahan na medyo mura lang ang halaga ng isang sakong bigas. Kasi ilalagay kasi nila sa mga supot yan. Dalhin nila doon sa kung saan barangay, kung saan silang dako, saang syudad sila maglingap ng mga mamamayan. Yung mga lingap po, mabuti ang mga pagbibigay ng tulong sa mga tao. Yun ay kahabagan at matutuwa ang ating Amang Diyos kasi binibigyan mo yung mga taong mga dukha, binibigyan mo ng tulong yung mga taong mga mahihirap. Tama po yan. Ang hindi tama, ang mali, ito bakit hindi pinapayagan na doon sa ibang sari-sari store, doon sa ibang tindahan ng bigas, bumili itong diakonong ito? Kasi may komisyon siya, may porsyento yung ministro na nagtuturo sa tindahan na yan. Hindi kay isa, dalawa, tatlo, maraming mga diakono at mga diakonisa na hindi na sumamba.
sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa ganyan na mga gawain. Nagsabi pa yung isang diakono, naghihirap kami. Kung minsan sa isang araw, makabili lang kami ng taga 2 kilo. Nagkinilo lang kami sa pagbili ng bigas para may makakain po kami. Pero bakit kailangan tag-isang sako ang inuutos sa kanila at doon bibili sa tindahan na yan? Dahil sa malaking porsyento. Totoo po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ko po kayo sinisiraan. Pero yung iba, alam na nila, pero dinma lang sila kasi akala nila na maliligtas na sila. Kasi yun ang tinuturo ng mga ministro na kapag ikaw ay sumunod sa Iglesia ni Cristo, kapag ikaw miyembro ng Iglesia ni Cristo, kapag magbigay ka, maliligtas ka, sabi nila. Ganon din ang sinabi ng mga Pentecostal, mga born again. Ganon din ang iba't ibang mga reliyon. Ang pare, ganon din. Kapag malaki ang tithes na ibigay mo, ganon din, maliligtas ka raw. Ano po ba ang batayan sa isang taong anak sa ating Amang Diyos? Ano ang batayan para siya ay maliligtas? Ito. Yung mga pagtutulong, matutuwa ang ating Amang Diyos niya. Pero ang batayan talaga, ito. Ngayon, dito ka sumunod sa The Holy Quadro G Religion. Ang lahat ng mga tinuturo dito ay totoo. Yung mga tao, yung mga membro, akala nila sila ay maliligtas sa Iglesia ni Cristo kasi yun kasi ang tinuturo ng mga ministro. Ang tanong ko ito, noong si Hesus Kristo ay naglalakad, naglalakad siya, nakaupo sa tabing daan. May punong kahoy, nakaupo siya doon sa isang bato. Marami ang mga taong dumadaan at tinuturuan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sila ay natuwa. Anong sabi nila? Ay, ito talaga ang kordero. Hindi humihingi ang Panginoong Hesus Kristo ng pira. Yung mga ginagawa nila, sila ay, yun ang tinatawag ko na, tingnan mo sila, nakapulo barong, naka-Amerikana, sila ay nagbasa ng Biblia, nagtuturo, at pagkatapos humingi sila ng abuloy. May mga reliyon din ganun makikita natin. Nagbasa ng Biblia, may mga microphone sila doon sa yung mga terminal, public terminal ng mga bus, sumasakay sila. At nananalangin, kung wari nagbabasa ng Biblia, at humihingi ng abuloy. Ano ang tawag noon sa kanila ay abuloy nga eh. Sila ang tinatawag na mga disenteng makalilimos. Nagpalimos kasi sila eh sa mga tao.
tulad ng sinabi ng diakono at diakonisa na hindi na sumunod, hindi na sumamba. Nanlalamig sila sa Iglesia ni Cristo sapagkat iyan ang dahilan noon sa panahon ng pandemic COVID-19. Wala na kasi mga pagsamba, wala na mga pagtitipon. Kasi bawal, COVID kasi. No, hindi ba? Ang ginawa nila, doon sila nagsisamba sa mga bahay-bahay sa kanilang mga membro. At nanghihingi din ng pera ng abuloy. Unang hinihingi ay yung sobre. At saka, sunod na panghingi at saka yung banpiper. At sa sunod na hinihingi ay printer. Naku po, ang mahal ng printer na yan. Marami ang mga tao na mga membro sa Iglesia ni Cristo nakakita na at alam na nila. Pero hanggang ngayon, ini-ignore pa rin nila. Had na takot sila, baka hindi na daw sila maliligtas sa araw ng paghuhukom. Kasi, iglesia sila ni Kristo. Ginagamit lang nila ang Biblia. Ginagamit lang nila ang pangalang ni Jesucristo para magkaroon sila ng maraming pira. Pero lahat ng mga relihiyon na gumagamit ng Biblia, hindi nila itinuro yung nakasulat sa Daniel 12:4. Ano po ang nakasulat sa Daniel 12:4? Ang sabi ng Amang Diyos, Daniel, Daniel, sarahan mo na ang Biblia, padlakan mo na ito hanggang pagdating ng araw ng paghuhukom sa katapusan ng mundo. Pero ano ang ginagawa nila? Gumagamit pa rin sila ng Biblia. Kasi kapag hindi sila gumamit ng Biblia, walang ikapulo, walang 10%, wala silang pera. Naku po, kasalanan yon. Kasi, ang sabi nila, kapag hindi sila gagamit ng Biblia, wala na silang guide. Bakit ganon? Sapagkat ang nasa puso't isipan nila ang mga kasinungalingan. Dito sa atin may pagtuturo talaga, may nangunguna. Sino ang nangunguna sa atin? Ang Espiritu Santo at ang ating Amang Diyos. Kaibigan, kapatid, lalo na kapag may takot ka sa ating Amang Diyos, huwag mong tawagin ang Amang Diyos na Panginoon o Lord. Ang sino mang magtawag sa ating Amang Diyos na Lord o Panginoon, kapag hindi mo babaguhin yung karakter mo, yung ugali mo sa pagtatawag sa Kanya, hindi ka talaga maliligtas. Bakit mo tawagin ang Panginoon? Ang tawagin mong Panginoon ang Jesucristo. Ang ibig kasing sabihin ng Panginoon tulad ng ginang, Ginoo, ginang, Panginoon, ingon. Iyon. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay tao, ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Ang Amang Diyos, makapangyarihan higit sa lahat. Wala siyang katulad, wala siyang katawan. Espiritu siya, tulad ng hangin.
dito naman tayo na sinungaling din na relihiyon itong Pentecostal. Ang sabi niya, pagdating daw sa araw ng Pentecostes, sila daw ay maliligtas. Mali. Hindi totoo yun. Sino po ang founder ng Pentecostal? Pakisearch nga ninyo, sino ang founder ng Pentecostal? Di ba isang Amerikano na ang pangalan ay Charles Pax Parham? Doon ninyo makikita kung anong uri ang taong yan. Pero ini-ignore pa rin ninyo kahit nababasa ninyo sa Google, na-search na ninyo. Dahil enjoy kasi kayo eh. May mga gitara kayo, may mga tambol, may mga drum kayo. Enjoy kayo. Ang lahat ng iyan, doon, ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Sino pa ang napakasinungaling? Itong insik na founder ng born again? Pakisearch nga ano ang relihiyon ng mga insik. Di ba? Tripitaka Buddhista, Budismo, Buddha. Puro kasinungalingan yung mga relihiyon na yan. Pero ang sila na mga membro ay ini-ignore pa rin nila. Susunod lang sila sa sugo. Utos kasi, sabi nila. Naku po, kaibigan, kapatid, maawa po kayo sa iyong kaluluwa. Sumunod kayo dito, kayo sumunod sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Dahil ito ang tamang daan. Ito ang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan. Maliligtas ka talaga. Dito sa Holy Quadrogy, walang Biblia, walang 10% o abuloy. Ano pa? Sino pa yung mas sinungaling na relihiyon? Itong Sabadista, Seventh-day Adventist, itong mga membro ni Ellen G. White. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang Seventh-day Adventist ngayon, nagkawatak-watak na. May tinatawag silang yung kumakain ng hilaw na gulay. Ngayon, nagagalit sila kasi yung abuloy nila, instead na, kasi ang 100, ang 70, ipadala doon sa kay Ellen G. White, doon sa Amerika. Ang 30, dito maiwan sa Pilipinas. Yun ang dahilan na sila nagkawatak-watak. Kasi gusto nila na ang 30% lang ang ipadala doon sa Amerika. Mayayaman na kasi sila doon eh. At ang 70% ang para dito. Yun ang dahilan sa kanilang pagkawatak-watak. At kahit alam na nila na ang mga tinuturo ni Ellen G. White ay kasinungalingan, ini-ignore pa rin nila. Ano ang tinuturo ni Ellen G. White, kaibigan, kapatid? Alam mo, huwag ipakain ang mga isdang walang kaliskis, walang hindi ipakakain ang
ang baboy hindi pa kakain nila. Linabag ni Ellen G. White ang utos ng ating Amang Diyos. Ano ang utos ng ating Amang Diyos sa panahon ni Noah? Tapos ng lunok baha, wala nang baha nun. Ang sabi ng ating Amang Diyos kay Noah, lumabas kasi yung init at saka may bahaghari. Doon sa baghari, doon nagmula ang tinig ng ating Amang Diyos na narinig ni Noah. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Noah, Noah, nakita mo ba itong rainbow, itong bahaghari? Ang sagot ni Noah, opo, nakita ko po. At ang sabi ng ating Amang Diyos, ito ang palatandaan na hindi ko nahuhukuman ang sanlibutan ng tubig, kundi huhukuman ko na ang sanlibutan sa apoy. Susunugin talaga. Pero ano ang sabi? Ang lahat, sabi ng ating Amang Diyos, ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay ipakakain ko na sapagkat sila ay gilinisan ko na. Huwag lamang sa dugo, huwag kayong kumain sa dugo, sapagkat ang dugo ay nagsimbolo ng buhay. Iyon ang utos. Ito bang baboy gumagapang sa ibabaw ng lupa? Opo. Kahit anong hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay ipakakain, huwag lamang sa dugo. Ngayon kapag kuwan ka, patayin mo yung baka, yung kalabaw, makakain nyo ba kapag hindi nyo kunan ng dugo? Hindi po. At saka yung mga double dead, huwag ninyong kainin, sabi ng ating Amang Diyos. Anong ginawa ng tao? Ay kinakain nila kahit yung manok, kahit yung baboy na patay na linibing na. Hinuhukay nila at kinain nila. Galit na galit ang ating Amang Diyos sa mga taong iyan. Naku po, lagi nating tatandaan, huwag ipakain ang dugo at ang iyong mga double dead. Ang lahat ng mga hayop ay ipakakain na. Tandaan natin ito. Sino pa po yung lumabag sa utos ng ating Amang Diyos? Itong si Muhammad. Sino itong si Muhammad? Kasi itong si Muhammad, sabi niya, iniwan daw sa kanya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang sabi ni Muhammad. Ganon din, huwag ipakain ang dugo ang baboy sapagkat yung baboy daw ay tao. Kasi nung panahon na yaon, itong Muslim, itong si Muhammad, kapag may mga taong sobrang nagawa ng mga kasalanan, pinapatay niya sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Nang hindi pa naka-schedule ang pagpugot ng ulo sa tao, ay ikukulong muna doon sa kulungan. Ito namang tao na nakulong ay sabi, may dumaan kasi na isang salamangkero taga India. Ang nagsisisi na kasi itong taong nakulong. Ang sabi nung taong nakulong, kasi nakita sa taga India yung taong nakakulong. Tulungan niyo po ako. Ako po ay taos-pusong nagsisisi na po sa aking mga nagawang kasalanan. Tulungan niyo po ninyo ako. Kasi bukas, pagka alas 9 ng umaga, bibitayin siya, pupugutan siya ng ulo. Ang ginawa naman sa isang taong salamangkero, ginawa niyang baboy yung taong nakakulong.
Kinabukasan, kinuha na nila yung tao para bugutan na ng ulo. Ang nakita nila doon sa kulungan ay baboy. Pinalabas nila ang baboy. At pagdating doon sa unahan, sa gitna ng damuhan, naging tao. Kasi tinulungan sa isang taong salamangkiro, yung taga-India, na kasi nagsabi kasi siya na taos-pusong nagsisisi siya sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Ikaw kaya kapatid, kailan ka magsisisi sa mga nagawa mong kasalanan? Nagnakaw ka, pumapatay ka ng tao, marami kang mga kayamanan, marami kang pera. Ang mga tao ninakawan mo nangamatay sa sobrang gutom. Kasi ninakawan mo. Nangamatay yung mga tao sa sobrang gutom, lalo na ngayon dito sa ating bansa. Kaibigan, kapatid, may mga pare ganun din, mga magnanakaw. Isang congressman. At alam niyo kapatid, may mga taong tapat sa kanilang tungkulin, may takot sa ating Amang Diyos. Ngayon pinagtulong-tulungan nila para pagbintangan ng mga kasalanan na hindi naman ginawa nila. Ang mga taong iyan, tiyak, kung hindi magbago, tiyak na ihahagis sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan, mga kapatid, tumayo tayo at tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.